Magandang araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito naman si Kapitana ni Heights, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So ngayong araw guys is magbibigay tayo ng reaction natin at opinion dito po sa naganap na first live ni Beyonce as monetized channel. No? So, ayan, kagabi, wala tayo doon sa kanyang live dahil wala dito yung aking mga employer. So, ako yung katabi ng alaga ko sa master's bedroom. So, need niyang matulog ng 9:30. Kaya, nakatulog na rin ako, guys. But, nag-super thanks na ako kaninang umaga. Ayan, hindi man ako nakapagpalipad yung gabi. Ayan, kanina, nung nireplay ko yung unang live, no? Yun pa lang yung nireplay ko, yung 2 minutes. Ay, nakapag-super thanks naman tayo doon kay Beyonce, no? So, ayan, bago ang lahat, congratulations, no? Dahil monetize na yung channel mo and congratulations dahil sobrang makulay ang first live mo kagabi. Ayan, no? And ayan, i-replay ko mamaya yung 46 minutes na relive mo kasi nag-relive siya, guys. 2 minutes lang yung kanyang first live. And then nag-relive siya, no? So, ayan guys, no? Diyan mo makikita na ang daming nagmamahal pa rin kay Beyonce, no? And hindi ako nagkamali na sabi ko, pag nag-monetize yung channel ni Beyonce, ang daming magsusuporta, no? Yung mga supporters, yung mga kasamahan ni Kanoli, no? Ay nakita ko doon, no? Ang daming nagpapalipad doon. Although hindi ko pa na-reply ng buo, pero na-ano ko na siya, no? Na-scroll ko na yung live kagabi. Andoon yung grupo ni Kanoli, mismo si Kanoli nandoon nagpapalipad. So yan yung sinabi ko dati. Sabi ko, once ma-monetize itong channel ni Beyonce, no, yung mga supporters ni Kanoli susupport kay Beyonce. And then nandoon din yung Team USN Friends, no? Nasa pangunguna ni Sir Andy Cabral, nakita ko din doon nagpakulay. No, ang dami guys, no, nakakalula, no? Grabe, as in sobrang makulay, no? And doon pa lang sa kanyang 2 minutes na live, guys, no? Alam niyo naman ako, guys, no? Nung first live ni Carla, talagang binilang ko 'yon, no? Ni-replay ko, binilang ko. So, dito kay Beyonce, hindi ko pa talaga na panood ng buo yung kanyang 46 minutes na live, pero napahapyawan ko na. Pero dito sa kanyang 2 minutes, guys, ni-replay ko kanina, and then tinignan ko yung kanyang palipad, no? Doon sa 2 minutes, ilang minutes ba yun? 2 minutes lang yun, no? Umabot na po ng 14,700 na total ko na, diba? As of today na rate, guys, kasi alam naman natin yung rate paiba-iba po yan. Pero as of today na rate, no, merong pounds doon, merong euro, merong US, merong Hong Kong dollar, merong Canadian, at merong pong nagpalipad ng peso. No, so doon sa unang live ni Beyonce is yun guys, umabot na siya ng 14 minutes, 14,700. Ano lang yun, 2 minutes and 25 seconds, no? So, 14,700. Pero hindi niya makuha ng buo kasi siyempre, babawasan pa ng YouTube yan, no? So, doon pa lang guys, no, nakakalula na. So, I try my best na pag may time ako mamaya, ibibilangin ko, no, kung magkano lahat ang possible na naging palipad ni Beyonce kagabi, no, as of today na rate, no. And then, yun, no, hindi siguro ini-expect ng lahat na ganon kadami pa rin ang suporta. Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys, dito sa YouTube, no, bonus na lang kung malaki yung subscribers mo kasi makakakuha ka ng silver button, gold button, or diamond button, ano pa yung ibang tawag dyan, no? Pero pagiging vlogger is unang-una dyan is gusto mong kumita, no? So dito sa YouTube, no, it's not about gaano kadami or gaano kalaki ang subscribers mo, no? It's about magkano ang kikitain mo, no? It's about kung paano mo didiskartihan yung channel mo para kumita ka. It's about kung anong strategy yung gagawin mo para ma-hook mo, no, yung mga viewers, no? Kasi ang mga viewers, yan yung pinakamalaking factor sa channel, no? Sila yung nagiging battery at gasolina para tuloy-tuloy yung kita mo at tuloy-tuloy yung pag-andar at pag-angat ng channel mo, no? So,
okay lang yan kahit maliit ang subscribers mo as long as solid, organic at legit yung mga taong sumusuporta sa iyo. Diyan mo makikita talaga yung magiging outcome ng channel mo at ang pagiging vlogger mo. Minsan kasi may mga vlogger na kahit wala namang kwenta yung content nila, pero yung charisma nila, no, bentang-benta sa publiko, bentang-benta sa tao, no. So, yun sinasabi nila na strategy, no. So, yun, no. Maraming salamat doon sa lahat na nagmamahal at sumusuporta kay Beyonce, no. Na despite sa mga nangyari, despite sa mga naging chaos, despite sa mga paninira, mga naging issue, nandyan pa din, makikita mo solid. Alam nyo ba, napapansin ko dito sa social media, no? Diyan sa Kalingap kung bakit ang daming nagsusuporta, no? Ang daming nag-i-sponsor sa mga beneficiary ninyo, no? The more na mina-market ninyo, the more na ina-expose ninyo yung pagiging kawawa nila, yung pagiging mahirap nila, the more na marami ang nagsusuporta at nagbibigay ng pagmamahal. So dito kay Beyonce, isa sa mga faktor kung bakit talagang minahal siya ng mga sponsors dito, kasi nakikita ng mga sponsors at ng mga tao, mga supporters, kung papaano ninyo kinawawa si Beyonce. Isa yan sa mga faktor kung bakit nakuha ni Beyonce yung charisma or yung suporta ng mga viewers, kasi the more na kinakawawa yung isang tao, the more na nakikita nila na kawawa yung isang tao at ang beneficiary ninyo, the more na maraming nagmamahal, no? So wala yan pinagkaiba dyan sa Kalingap, na kung kukuha kayo ng mga beneficiary nyo, kung mag-i-scout kayo, the more na ina-expose ninyo yung kanilang kahirapan, the more na minamarket ninyo kung gaano kahirap yung buhay nila at kung gaano sila kawawa, the more na marami kayong makukuhang sponsors, no? So yan, no? Solid pa din, ang dami pa din nagmamahal. So isa yan sa mga kawalan ng Kalingap, no? Kung bakit parang hindi sila makamove on at hindi nila matanggap na nawala si Beyonce diyan, kasi kita nyo guys, tingnan nyo kung gaano kalaki ang nawala sa Kalingap, no? So wag tayong pakakasiguro. Let's say for example, sabihin niyo ngayon lang yan, no? At least ngayon, no, may mga sumusuporta, and let's accept the fact, no, at tanggapin natin yung katotohanan na ang sponsorship hindi po yan habang buhay, no, hindi po habang buhay ang sponsorship, pero habang nandyan sila, matuto tayong magpasalamat at mag-appreciate ng mga tinutulong nila, especially kung literal na tumatanggap ka naman talaga, no. Kaya nga ang purpose ng pagtulong is tulungan, turuan paano maglakad, at pag marunong na maglakad at mabilis na tumakbo, hayaan nang maging independent, no? Turuan mamingwit, huwag bigyan ng isda araw-araw. Yan naman talaga ang totoo, di ba? Hindi habang buhay ay mo siya, huwag mo siyang turuan maging lumpo habang buhay para lang makakuha ng sponsors. Kung talagang tulong ang gusto ninyo, turuan ninyo siyang matuto sa buhay, tumayo sa sariling paa, and then hayaan yung lumipad, no, at maghanap naman ng ibang matutulungan, no. So yan po ang totoong pagtulong, hindi yung lulumpuin mo siya ng ilang taon kasi nakikita mo may pakinabang ka pa or may pinagkikitaan mo pa, no. So ayan, and idudugtong ko na lang guys, no, kasi na-issuehan nga dito na isa daw na reactor at defender ni Beyonce ay iniwan siya, which is nire-refer nila kay Madam Marilyn Chang. Alam nyo, sa totoo lang guys, no, kung umalis man si Madam Marilyn Chang sa pagiging defender ni Beyonce, choice niya yon, no, karapatan niya yon, di ba? Kasi wala naman pong dineclare si Beyonce na official reactor at official defender niya. Itong lahat na to, kami na mga nagre-reaction at nagde-defend dito, this is voluntary, no? Voluntaryo po kami nagdedepensa at nagre-reaction dito. Wala pong commitment si Beyonce sa amin, and wala din po kaming commitment kay Beyonce. Kaya anytime na gusto naming umayaw, anytime na gusto naming umalis sa pagiging defender at pagre-reaction, choice namin yon, karapatan namin yon. So walang pwedeng pumigil doon. So ngayon, kung umayaw man si Madam MC at umalis man siya sa pagiging defender ni Beyonce, karapatan niya yon, choice niya yon, at hindi pwedeng pigilan kahit nino man.
Okay? And besides, wala naman siyang commitment kay Beyonce. And at the same time, vice versa, wala din naman commitment si Beyonce sa kanya. So, it's not a big deal. Ganyan naman dito sa social media. This is not the first time, no? And hindi po ito bago. Ito naman talaga ang kalakaran sa social media. People come and go, supporters come and go, defenders and reactors come and go. Wala pong permanente. Unlike dyan sa Kalingap, pwede kayong questionin or pwede kayong sabihan na umalis na or umayaw na kung ayaw nyo na dyan kasi bakit? Meron po kayong membership dyan. No? Once na nagpa-member ka dyan sa Kalingap, meaning to say, you are committed. May commitment ka dyan. No? So, iba ang case ni Madam MC sa pag-alis or pag-ayaw sa pagsuporta kay Beyonce. Karapatan niya yon. Wala ni naman ang pwedeng mag-question doon. And besides, sabi ko nga sa inyo, wala namang commitment si Beyonce sa kanya. And then, wala naman silang argumento or wala naman silang pinagawayan. No? Doon lang doon sa hindi na shout out. Well, opinion ni MC yon, 'di ba? Pakiramdam niya yon, 'di ba? Kasi siya yung sarili niya yung ano niya yung kumbaga siya lang yung nakakaalam doon sa kung ano yung nararamdaman niya doon sa mga disappointment niya, which is karapatan naman niya yon, no? So yun lang guys, no, hindi naman kagaya si Beyonce, no, kay Medit na nung umalis siya sa Kalingap, binitbit niya yung mga sponsors and nag-hire talaga siya ng mga defenders and reactors niya. No? Nung si Medit ang umalis sa Kalingap, bumuo siya ng community, kumuha siya talaga ng official reactor and defenders niya, which is nag-hire talaga siya through sino nga? Nakalimutan ko na yung pangalan, no? Sino nga yun? Nakalimutan ko na yung pangalan, guys. Sino nga yun? Yung lalaki. Sorry, nakalimutan ko. No, yun yung pinaka-head niya. No, siya yung talaga yung nag-announce na mag-recruit ng defenders and reactor. No, sorry, nakalimutan ko talaga yung pangalan niya. Ayan. Si MG ba yun? No? Si Sir MG, no? Ayan. So, si Beyonce, hindi po, nung umalis siya sa Kalingap, no, hindi po siya yung nagbuo ng community. Kumbaga, sila ni Dr. Love ang bumuo ng community para sa kanya. No, and never po, kahit sila ni Dr. Love, no, sila ni Redsen, volunteer po sila, no, voluntary po sila na nagdepensa at nagre-reaction dito kay Beyonce. No, hindi po sila talaga sabing nag-declare si Beyonce na officially reactor at defender po sila, which is nagpapasalamat siya. No? Nagpapasalamat naman siya doon sa mga tao na nagdedepensa at nagre-reaction ng tama para sa kanya. Diba? So, yun lang guys. No? So, wag tayong mag-overthink, wag tayong magsalita ng walang basihan. No? So, karapatan ng bawat isa. Kahit naman ako, anytime kung pwede akong umalis at umayaw sa pagdidepensa at pagre-reaction kay Beyonce, which is karapatan ko yon, choice ko yon, no? Kasi wala naman akong pinangako or commitment kay Beyonce diyan. So it's not a big deal kung ayaw ni Madam MC at kung meron man siyang bagong susuportahan at depensahan, karapatan din niya yon. Kasi as far as I know, independent reactor and independent defender naman si Madam MC, no? So kung gusto niya bumalik sa Kalingap at magdepensi sa Kalingap, karapatan din niya yon. Wala naman pwedeng mag-question sa kanya yon kasi siya lang naman ang masusunod. Buhay niya yan. At the end of the day, siya din naman magdadala niyan. No? So ganun lang yan guys, no? And ngayon, may bago na namang issue, kung sino na yung unang lumapit, kung sino ang tumulong, it doesn't matter. Kasi ang Kalingap ay isang charity community. Ang mission-vision nila is tumulong. Ngayon, no, kesyo lumapit man or hindi man or what man, ang importante na katulong kasi yan yung mission ninyo, di ba? Ang tumulong sa mga mahirap. Kaya nga yan ang tawag yan sa community ninyo, charity community, Lingap Charity Foundation. Kasi ang mission vision ninyo is tumulong sa mga mahirap. Hindi ba kayo masaya na meron kayong natulungan?
Di ba? Dapat maging proud kayo sa sarili nyo na meron kayo natulungan, may mga buhay na nagbago at gumanda dahil sa tulong nyo. At saka iniisipin nyo guys, wala naman talagang problema si Beyonce. Hindi po binastos ng pamilya Batalero ang Kalingap. Hindi po binastos ng pamilya Batalero si Kalingap Rap at si Kuya Bal. Nagkataon lang talaga na si Kuya Bal hindi makamove on, no? Hindi makamove on, hindi niya mabitaw-bitawan si Beyonce, which is mali po yun. Bilang charity community at bilang beneficiary, wala kayong karapatan na talian yung beneficiary ninyo. Ang intention nyo lang naman is tumulong. Ngayon, hindi yan magawa ni Kuya Bal. Kaya siya napatulpo kasi tutulong ka tapos balawrain mo yung magulang. Tutulong ka tapos sumbatan mo yung tinulungan mo. Tutulong ka tapos babawiin mo yung tulong mo. Na kung tutuusin, lahat ng meron si Beyonce, pinaghirapan niya yan. No? Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-focus sa kung ano yung naitulong nyo kay Beyonce. Bigyan nyo rin ang focus kung ano po ang naging contribution ni Beyonce dyan sa Kalingap. Aminin nyo sa hindi, malaki po ang naging partisipasyon ni Beyonce. Kung gumanda man yung buhay ni Beyonce, well, gift of love ng mga sponsors yan kasi nga nakita nila din kung ano din yung mga effort at pagpapasaya na binigay ni Beyonce dyan sa Kalingap. Kumita din naman kayo kay Beyonce kung nabigyan nyo man si Beyonce ng bahay, binigyan nyo man ng kung ano-ano dyan, kumita din naman kayo sa kanya at hindi nyo yan madidinay. Ang ibang mga charity vlogger, ang ginagawa nila is tumutulong lang sila na tumutulong sa mga beneficiary kasi yun yung gusto nila, yung makatulong. Pero kayo dyan sa Kalingap, habang tinutulungan nyo yung mga beneficiary nyo, pinagkikitaan nyo, kumikita kayo, no? Pero hindi ko alam kung bakit hindi kayo makamove on, no? Hindi kayo makamove on sa panumbat ng panumbat. Dyan sa mga sponsors na nakikisali din manumbat, you are not truly humanitarian. No, hindi talaga kayo totoong mga philanthropist. Kumbaga tumutulong lang kayo para sumikat kayo at para makilala kayo na mga sponsors. Gusto nyong mag-ingay yung pangalan nyo dito sa social media as sponsors or as philanthropist. No, pero ang totoo, no, ginagamit nyo lang yung pagiging sponsors nyo para umingay yung pangalan nyo. No? Saludo ako doon sa mga sponsors na despite sa ang laki ng mga naitulong nila, tahimik lang din sila. Kasi yun talaga yung intention nila, yung makatulong. Pero yung mga ibang sponsors dyan, na kung gaano kalaki ang binigay nila, gano'n din sila kaingay, hindi po yan totoong charity at hindi po yan totoong pagtulong. Kumbaga, binibili ninyo yung popularity ninyo. Binibili ninyo yung exposure ninyo sa pamamaraan na pagbibigay. No? Tapos, pag hindi nyo nakuha yung mga expectation ninyo, ayan, di ba? Maingay din kayo. So, yan lang guys, no? Sa susunod na reaction video ko, I try my best na ma-compute ko kung magkano ang inabot ng first live ni Beyonce. Kasi yan din po yung ginawa ko kay Carla noon. Pero siguro, no, first hanggang second live lang yung kakayanin ko. No? Hindi ko na kailangan bilangin yung mga susunod pa. So once again, congratulations kay Beyonce and congratulations din po sa lahat ng bumubuo ng Team Guapa. Kayo ang naging pundasyon, kayo ang naging haligi para maipundar, no, itong grupo ninyo. And of course, maraming salamat sa lahat po ng mga sponsors, sa lahat po ng mga nagpapalipad at nag-share ng blessings kay Beyonce kagabi. Sana more blessings to come and to share, no? And sana tuloy-tuloy nyo lang, no, kung ano ang sa akala ninyo ay tama, no? And saludo doon sa mga nakikita kung ano ang totoong pinaglalaban ni Beyonce. Kasi sabi ko nga, no matter what happen, at the end of the day, family is family, no? So, kahit ano man yung mangyari sa buhay mo, kahit anong yaman mo pa, pag dumating ang isang dilubyo or isang kalamidad sa buhay mo, pamilya pa din ang unang lalapitan mo. So, ganyan po, bigyan natin ng importansya at pagmamahal yung pamilya natin. Unahin natin kaysa sa ibang tao. No? Sabi ko nga, ang kasikatan at ang mga material na bagay, pwedeng mawala, pwedeng palitan, pero ang magulang, nag-iisa lang yan. Maraming salamat and God bless everyone.